Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tignan natin ang iyong March 22 to 28, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber. Tawa ko sa anak ko. Sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, Libra. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Basta tatandaan nyo sa mga gusto magpa-personal reading, mag-ingat kayo ha kasi may nagpapanggap na ako. Tsaka, makikita nyo naman dyan, di ba? Ilalagay ko naman dyan kung ilan na yung followers ko, mga ganyan, o na yung posts ko. Ingat na lang kayo, no? Tsaka, same lang naman din ng Facebook account ko dito sa same picture and same name. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha. Ang kapalaran ng tao, Libra, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas. Hindi yung negative, it's a warning para magkaroon din kayo ng idea, awareness, change of decision, action, ang mga pwedeng maiwasan. Pero nasa sayo pa rin yun. No? Kung gusto mo na positive reading lang gusto mo marinig, pasensya na, baka ma-disappoint ka sa mga reading ko. Ganyan. Basta try to analyze our reading kasi pwedeng ito is makatulong sa inyo para magkaroon ng positive outcome. Dan sa nakakarinig lang kayo ng positive kasi hindi nyo naman alam kung ano yung magiging outcome nun. Okay? Pero it's up to you. It's your choices. Okay. You are patiently waiting sa isang bagay, sa isang sitwasyon sa buhay mo na gusto mong magkaroon ng pagbabago or gusto mong magkaroon ng maging maganda yung result, no? Kapag you want to start a new beginning into your life, then something want to heal. Ako nakikita sa iyo dito. And then also is you want to follow your heart. Siyempre, you need to follow your heart actually dito sa sitwasyon. And if you want to follow your heart in a good, in a nice way, is there's a successful happen into your life. Ang kailangan mo lang talaga siguro dito is have always clear mind, do something may purpose. And syempre, kung kinakala mo ng tulong, gawin mo, or confident lang umasa ka sa mga magaganap o mangyari sa buhay mo. Yun. Kasi may magbabago sa buhay mo raw. May magsisimula. Ibig sabihin, pagka may magsisimula, may magtatapos, diba? May mga fortunate outcome situation, there's an offering. May apology situation, hindi ko alam what way. Siguro may tao magsusorry, or may mag-apology, or sa iba sa inyo is may tao na makapagbibigay sa'yo ng enlightenment. Yun ang sabi dito. To decide. Or nandun din yung pagtulong Yan, magkakaroon ng mga pagtulong situation or may either may tutulungan ka, may hingi ng tulong or ikaw ay hingi ng tulong or may mga union situation sa iba sa inyo. You're waiting for something result, reward, or may mga bagay ka na hihintayin talaga to success. May mga rin dito, abundance is coming. Iba dito, this is more enlightenment sa iba, no? Positivity, may mga celebration situation, and may mga pag-uusapan related to territorial, bahay, lupa, pera, mana. Sa iba hindi naman sa inyo lahat to kasi this is a energy reading. Yun. May tao na makagbibigay sa'yo ng saya. Sabi. Pero may dalawang tao Dalawa ba yung tao mo, Libra? Kasi may dalawang tao ko nakikita. May third party. Dito may third party kasi iba. 17, 20, 25, 29, 21, Aries, Libra, Capricorn, Gemini, and Sagittarius. Okay. May mga bagay ka daw na iniisip. Or may mga bagay na ikinasisaya mo this time. Or may mga bagay ka na iniisip. Maring ganon. O pwedeng iniisip mo na nahata ka na nakaraan. Or may mga bagay ka na naiisip na ikinasisaya mo.
Pwede na doon sa point na yun, ano? And magkakaroon ka daw ng questioning quarrel or quarrel sa isang babae. Pwedeng itong babae na rin, basta may mga ganyan siguro, siya yung partnership mo, siya yung karelasyon mo, ganyan. Yung iba naman sa inyo is, may mga kasiyahan, papuri, pasasalamat, love, and also is connection and commitment and promises ako na nakikita dito. Ganon. Or maybe you are still committed sa nakaraan na sitwasyon. Pwede na doon sa point na yon. May enemies ka daw, Libra. There's are enemies, and then also, nag-hiking ka ba? Or trail, mga ganyan. And may mga challenge, obstacle, tsaka, yun, like I told kanina, enemies. Yung enemies mo naman, matagal na to eh. Hindi siya bago. Pwedeng ito yung palaging nagiging enemy mo or yung against talaga sa'yo. Pwedeng siya pa rin, sila pa rin, siya or siya pa rin. No? And then also, is iba sa inyo is you are in a networking situation. Doon yung point, siguro nasa social media ka, networking, ganyan. May mga outdoor situation, kung ano mga social media or networking situation, pwedeng sikat ka or pag-uusapan ka talaga, mga ganyan. May mga pupuntahan kayo na mataong lugar or nandun yung point na may mga bago ka rin makakausap or makakasalamuha sa iba sa inyo. And then also, may promises eh. Siguro may tao na magpo-promise sa'yo or ikaw ang magpo-promise or nandun yung about committing. May mga dealing, contract, and partnership din kasi ako nakita. Commitment meron din talaga. Yan. Mga pagbabago ng cycle sa buhay. Pero iba kasi sa inyo, may mga pagbabago ng cycle sa buhay. Pero ang nakikita ko sa inyo is may blockage doon. Hindi ko alam why. Siguro, idinidelay mo, madidelay, or something delay, o pagpapaliban, mga ganyan. Yun. Sa iba ha. Kasi iba dito may delay situation. May tao na may boundaries. Or maybe you putting boundaries or you need to put boundaries. Or iba sa inyo is may mga bagay kayo na gusto nyo umpisahan pero nagkakaroon kayo ng limitation doon. Kumaga, hindi nyo ma-action na, hindi nyo ma-pursue, hindi nyo magawa. Kasi merong harang. Pwede na doon sa point na yun. Pwedeng kasi yung harang kasi sarili mo din sa iba. Pwede na doon sa point na yun. And may transformation eh. Pero may harang eh. Hindi ko alam why. But there's a new beginning happening into your life. Basta, as long as magkukomit ka dun, matalakpasan mo yung mga obstacle na to. Change and movement is needed din sa iba. Yan, may mga outdoor eh. May mga teacher ka ba? Or there's a pain situation. May iba di teacher or doctor or healer, ano tawag doon? Caregiver. O, diba, engot si ate. Mga ganyan, caregiver, teacher, doctor, nurse, caregiver, healer. There's a leadership situation, kumbaga, handun yung point na yun. Or pwedeng magaling ka lang talaga mag-advise, mga ganyan. Mga ganun. Or handun yung point of fame situation, baka artista ka. Or pwede rin nagtatrabaho ka sa sikat na company. O, di ba, nahado sa point na yun. O kaya, sikat ka sa company mo, ganyan. O, maaaring nahado yung point na may mga makakasalamuha ka na sikat na tao, mataas na tao, ganyan. Mga fame na tao. Or vice versa, ikaw yun. Tingnan natin energy ni Libra. Magician. Uy. Ay, ano ba yan ate? Ano ba yun? Okay, energy mo. Energy mo is nandito ka sa sitwasyon mo na parang i-release mo or lalaya o bibitaw ka sa isang sitwasyon mo sa buhay mo. May pagbitaw. Ganon. O halimbawa, iba naman is magkakaroon kayo ng mga resting time. Ganyan. May mga rest. May mga holiday situation. Yun ang nakikita ko dito. And then sa iba naman sa inyo is energy mo is meron ka daw mga sisimulan this time.
may panimula. Ibig sabihin, may magtatapos. Sa iba naman sa inyo is may mga pag-iwas. Either iiwasan mo sila, iiwas ka sa isang sitwasyon, or may taong iwas sa'yo, vice versa. Handun din yung point, it's more on you beginning kasi ano, handun din yung point na may travel, ako nakikita sa'yo. Yan, maaaring mag-iisip ka, either holiday kasi siya or resting time or magta-travel ka, malayo o malapit siya. Yan, may mga ganang sitwasyon. Yun na nakikita ko sa yung energy. May mga pag-iisip din, ano. Saka nakita ko nga sa'yo, mas more ka ngayon, ano eh. It's more on wiser and stronger yung energy mo na nakita ko sa'yo dito, no? Kasi, parang, ando yung point of, ano ba yun? Parang there's an acceptance of the lesson from the past. Parang nandun sa point na yun. Para tayong kay Libra. Oh, gati ka mo, oh, devil, oh. Binalik ko lang. Sino yung devil sa inyo? OMG. Para tayong kay Libra. Sumusulpot si devil. Napasok na eh. Parating sa iyo is the justice. Ano yun, universe? Okay. Parating sa iyo. Ibig sabihin, is within the 3 days, 3 weeks, 3 months, is there's a blessing happen into your life. O makaka-receive ka ng blessing, no? Na ikasisiya mo maybe. Or sa iba naman sa inyo, isang parating sa iyo is merong tao na makikita niya yung halaga mo. Makikita niya yung ikaw. Yun na nakikita ko. Kumbaga, is basta makikita niya na, ay, si Libra pala mahalaga, ganyan. Basta makikita niya yung halaga mo. And then also dito is may tao na mag-a-apology. Or maybe hindi man siya mag-apology, siguro mararamdaman mo yung apology actions niya. Pwedeng nahato sa point na yun. Magkakaroon din ng mga union, no? Sa nakikita ko sa iba sa inyo. And then also, ang parating sa iyo is may third party ba talaga? So, iba sa inyo may third party kasi may lalaki. Tatlo. Tatlo to ah. Pwedeng isa dito bag. Either yung dalawa dito is luma or isa yung luma or dalawa yung bago. Pwede nga doon sa kanya. Haba ng hair ah. Babae ka man o lalaki. Okay, parating din sa'yo is magkakaroon ng mga kasiyahan. No, isabihin may mga celebration or makakaramdam ka ng happiness, may mga magsasucess, magkakaroon ng mga recovery, or handa yung point of happiness and enjoyment in life. Sa iba sa inyo is this is a freedom situation. Ano? Ibig sabihin, lalaya kasi isang bagay, isang sitwasyon mo sa buhay mo, parang may ile-let go ka or you letting go something, mga ganun sitwasyon. Or nando yung point of abundance is coming. Yan, magkakaroon ng mga material success or increasing ano sa iba sa inyo. Hindi ko alam, baka may tutulong sa iyo, di ba? O kaya is magkakaroon ng mga paggaang sa pwedeng nado sa point na yon. Parating rin sa iyo is there's an offering situation. Pwedeng itong offering situation na ito is matagal na to. Hindi ko alam in what way. Siguro halimbawa may nangutang sa'yo, tapos pwedeng babayaran ka na niya ngayon at na-realize niya siguro, pwedeng yun. Basta matagal na yung offering na yun, na maaring ngayon is magkakaroon na ng action or movement. Yun na nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo is apology to. May mga offer ako nakikita na parating sa'yo. Alam mo, magkakaroon ka ng connection sa mas bata sa'yo. Yun na nakikita ko sa'yo. May mga tension na hindi pa nare-resolbahan, ano? Gumaano ba kayo sa justice? Sa law? Nagaano ba kayo? May mga law situation ba? Ako nakikita dito sa'yo. Sa iba ganun. Pero it's more maganda naman siya dito. May business. Yung iba dito may business. Malaki man o maliit, you have a business.
Ate, magsa-success ba? Oo, kasi ang nakikita ko dito, either may tao na tutulong sa'yo. Hindi ko alam kung sa business yun or sa kaperahan or sa trabaho, ganyan. May taong tutulong sa'yo to be stable para maging stability ka. Or pwede ikaw rin ito, ganyan. May tutulungan kang tao para maging stable siya. Base versa. Vice versa, ha? Hmm. Yan, kasi may pagtutulungan ako nakikita. Pero alam mo, you are taking to the higher path. Libra. Sana hindi mo i-ignore yung mga blessings na darating sa'yo o yung mga opportunities na dadating sa'yo. Kasi yun yung ikakasuccess mo sa buhay mo. Dapat iwasan ni Libra. Okay, dapat mong iwasan mo, syempre, yung mga situation na ikaka-frustrate mo, ganyan, yung mag-isolate ka sa sarili mo, may devil ka na naman, dalawa, sino yan, tao na yan, dalawa na, ibig sabihin, may mga taong galit talaga sa'yo, no? Yan, na nakikita ko sa'yo dito, iwasan mo yung mga being a cheater or mga taong cheating, mahilig mag-cheat, yan. O kaya yung mga chismosa or huwag ka na makisawsaw sa mga chismis, iwasan mo rin yung syempre, mag-go to the flow ka. Ganyan. Alam mo ba, may mga chismis, nag-go the flow ka, sumasaw-saw ka. Basta mo na lang yun, hindi naman. Hindi naman, wala namang mangyayari sa'yo yun. Wasting time, di ba? Wasting laway, ganyan. Iwas ka na lang din sa kanila. And then also, iwasan mo, syempre, kung alam mo na nasa tama ka, manindigan ka. Depensahan at protektahan mo rin yung sarili mo. No? Kumbaga, you need to release or you need to freedom yourself sa mga tao na devil, ganyan. Or maybe if you have a bad habit, ganun din sa iba sa inyo. Ay, may tao dito na makasarili at sakim at may tao na masakit magsalita. Iwasan mo na lang din sila, no? Hindi naman sila nakakatulong sa'yo. Ganyan. Tsaka, syempre, andun din yung point na it's more independent. Be independent into yourself. Ano sa nakikita ko sa ito. Iwasan mo yung mga tao na wala namang interes sa'yo. And tsaka yung bahala na situation. Yung hindi mag-action o hindi maggawa. No? Yung mga tao hindi very supportive. Bahala sila sa buhay nila. Hindi naman sila makakatulong sa'yo. Yun. Yung mga makakapagpapatoxic sa'yo. Ganyan. Iwasan mo. Love, kapatid, anak, magulang. Tsaka huwag ka magpapakontrol, ha? Sa mga taong may mga bad influence sa'yo or mga kabad para sa'yo. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Libra, in love. Ano yan, universe? Okay, sa single dyan. Uy, puro tao, day. Okay, when it comes sa love, meron. Mas bata ata to sa'yo, Libra. Or maybe vice versa tayo, no? Yan. May isa hanggang 3. Actually, iba dito. Kayo na nga 3, di ba? Nakita ko 2, 3, parang pero isa dito, matagal na to. Isa dito, babalik lang to. Yan. Ate, good ba? Meron siyang issue eh. Itong isa sa kanila, may issue sa nakaraan. Pwedeng hindi pa yun tapos. Kaya mag-ingat ka na lang. Kasi darating yung time na baka pag nalaman mo, di ba, talikuran ka rin. Basta pumili ka ng tamang tao kung sino yung mga nakakausap mo ngayon or makakausap mo. Ganyan. Kasi pag nag-mess ka, pwedeng ma-point mo yung tao na yun, di ba? Huwag ka magmadali. Kung kayo mas nagkahiwalay, yes, may nagkahiwalay na, pero alam mo, isa sa inyo, hindi ka pa niya makapakawala. Hindi ka pa niya makapakawala. Ano ba? Hindi ka niya mapakawalan. Hindi siya makamove on, kumbaga. Kumbaga na doon pa rin na point na sinasabi niya na
na ikaw yung tao na mahalaga sa akin, ganyan, 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 ganyan. Wala ba tong pera? Yung tao na to, parang wala siyang pera. Yun, sabi niya, sorry daw. Tapos, sana daw magkaayos kayong muli kasi nahatak itong tao na to. Pero ano siya, no? May pagka-controlling. Pero nasa sa'yo to, ha? Nagiging in and out yung ano niya kasi, action niya. Ganun. Kung kayo naman is may third party relationship, alam mo na siguro gagawin mo, no? Kasi, you can control yourself. Ikaw kasi magdedesisyon dito, eh. Ikaw yung magpapasya talaga. No? At alam ko na alam mo yung pagpapasya. Pero wag ka naman, halimbawa, ikaw yung gumagawa noon, di ba? Ay, naku po, ingat ka na lang din. Kasi mamaya baka makarma ka. O kaya naman, kung alam mo na third party ka, nasa sayo na yun. Alam mo yung situation mo. Diba? Kung wala naman kung walang third party relationship, sa nakikita ko sa dito, hindi na may pagmamahal, pag-aaruga, maaring magkaiba talaga kayo ng edad nito, magkalayo sa iba, or sa iba is maybe same, ganyan. Kaso, patient yung isa sa inyo, patient, happy, and love. Yun nga lang, hindi ko lang maintindihan is, strong yung personality ng isa, no? Yung isa, hindi ko alam kung sa part mo or sa part niya, may sitwasyon na something blockage. Hindi ko alam kung blockage siya or may need to fix. Mga ganun sitwasyon. Ako nakikita. Yun ang nakikita ko, sa kanya or sa'yo. Or maybe in this connection. Money ni Libra. Ano yan? Okay, bakit baliktad to? Pagdating sa iyong pera. Sa pera mo naman, ang nakikita ko sa'yo dito, siguro yung may mga sitwasyon lang na is not yet, hindi natapos pagdating sa pera. Siguro yung mga nakaraan, ganyan. O kaya, if ever, may mga sitwasyon na hindi mo matatapos, connected ang pera. Para hindi mako-conflict, mga ganyan, complete. Na-F ako, Yun. Sa pera mo, sa iba naman sa inyo is, kasi tulog yung pera mo. Ate, magsasucess ba? Hindi pa siya ganun magsasucess, Libra, pero sabi dito, maghihigpit ka. Hindi ko alam kung bakit. Matumal ba? Ano bang nangyayari? Pero, tulog yung pera. Wala pa ako nakikitang growth pagdating sa pwedeng delay or hindi pa talaga sa ngayon, mga ganun. Pero ang sabi dito kasi, kailangan mo, you need to use your head when making a decision making pagdating na sa pera. Kung may mga dapat na tapusin, i-let go, alisin mo. Kasi yung sinasabi na kailangan mo maghigpit. Diba? Wag lang withdraw ng withdraw, wag lang gastos ng gastos. Yan. Nasa inyo pa rin yung desisyon na to. Kasi dito, nawawala yung growth niya. Hindi pa siya ganun na mag-growth totally. Sa nakikita ko sa iyo. Nai-stagnant ba, kumbaga? Advice kay Libra po. Pwedeng dito mayroong mas bata sa'yo, nakakausap sa'yo about sa pera. 1 hanggang 2. May pag-uusapan kayo related to money. Or pwedeng hihingi siya sa'yo ng suporta or advice, mga ganyan. Advice. Okay, when it comes sa advice,
When it comes to advice, you need to start a new beginning into your life. Yun ang sinasabi dito. If there is a situation na kailangan mo talaga na i-fix mo, syempre. And then also is, gamitin mo daw yung knowledge mo, no? O yung talino mo, yung knowledge mo, yung karunungan mo. Magkaroon ka ng mga reflection from the past, kung alin daw yung mga assessment o ano yung mga dapat pahalagahan, maging mahalaga, o mga need to fix situation, ganyan ka mga pwedeng maging growth, basta be creative, mag-forward ka to sa mga plano mo, may mga bagay na kailangan mo talaga ilaya yung sarili mo and take it action. And syempre, progressing is needed. And yun nga, the more experience that you have, the more na magsasucess ka talaga sa buhay mo. Ganun lang. Kumbaga, ano lang, go lang. Go ate. Oo, yung mga ganun sitwasyon. Put effort, put your effort. Tatandaan mo palagi, Libra, na you are the driver of your life. Nobody can control you, no? Ikaw at ikaw, kung saan ka pipreno, kung saan ka hihinto, kung saan ka didiretso, sa kaliwa, sa kanan, o diretso, isa sa'yo yun, no? Walang pwedeng kang sisihin sa gagawin mo kasi the final answer, kasi ikaw yung control eh, di ba? Lalo na kung wala naman talaga, mataas ang gasolina ngayon. Joke, di ba? Ikaw ang magkocontrol ng sarili mo. As in, no? Ikaw ang mag-choose ng path mo. And put effort, put effort, kailangan ng tibay ng loob, moving forward, and syempre, know your destination, lakas ng loob, focus lang. Kailangan mo talaga na magpa-focus at lagyan mo ng tapang ng loob, no? At saka, kailangan mo rin kasi doon is your determination in life, no? To grow more, explore, spread your wings, and fly high. Learn to grow, no? Araw-araw, habang nabubuhay tayo, tandaan nyo palagi, araw-araw, habang buhay ang tao, araw-araw tayong may matututunan, araw-araw tayong matututo, at araw-araw tayong mag-aaral. Arigato namaste, God bless.